Bagong bank account sa minuto. Secure a loan in minutes. Hello! Congratulations! Ikaw ay eligible para sa loan. Please proceed with the next step. So ngayon guys, i-click na natin itong proceed. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay may i-recommend po ako sa inyong isang loan app guys. Subukan nyo lang itong applyan guys. Legit naman po ito guys dahil subsidiary po ito ng BPI or ang BPI mismo ang nagpapagana nito at kumukontrol nito. Ito po yun guys, BPI Bangko Mobile App. Pwede po tayong makapag-loan dito pang negosyo at pwede rin po tayong makapag-loan pang personal. Dumaan po kasi ito sa aking FYP guys. Akala ko na naman, scam na naman ito. Ginamit na naman ang BPI. So nung sinubukan kong applyan guys sa unang pagkakataon ay nireject po ang aking application. And after 5 days nung na-reject ako ay nag-apply ako ulit. At sa kasawiang palad ay na-reject pa rin. Mag-apply pa sana ako guys sa pangatlong beses pero nahiya na ako. Baka na-trace po nila na may utang pa po ako sa aking BPI personal loan. So kayo na lang guys, itry nyo po ito. Napakababa lang po ang interest nito guys. Nasa 5% lang po buwan-buwan. At mula 2,000 hanggang 250,000 pesos ang maaring ipahiram nila sa atin. At ang loan term nito guys ay mula 7 days hanggang 36 months. Sino po ba dito ang nakapag-apply na nito guys? Kung interesado po kayong mag-apply nito guys, kailangang 18 years old up to 60 years old na po kayo. Kailangang may gross monthly income po kayo na 12,000 pesos. At least daw ay nakapagtrabaho na kayo up to 6 months na po. At ihanda nyo rin ang mga requirements guys. Ito po yun. Isang government valid ID. At 1 month latest payslip guys. Kung wala po kayong payslip, pwede ring income tax return. At kapag hindi raw po tayo makasubmit ng payslip or income tax, ay pwede rin pong Certificate of Employment with Compensation Details. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply dito. At disclaimer lang po, ang video ito ay hindi po sponsored sa isang loan app na ito guys ha. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video at mga review na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, kung may dadaan na ads na ganito sa FYP ninyo, i-click lang natin itong install now. At pwede ring didiretso na lang kayo sa Play Store at i-search na lang po ninyo ang BPI Bangko Mobile App. At ito po guys, pag-aari po ito ng Bank of the Philippine Islands. So i-install lang natin. At pagkatapos nating ma-install guys, ay i-click na natin itong open. At i-click na natin itong while using the app. And then click natin allow. Kung first time pa lang natin dito guys, i-click natin itong register an account. Or pwede rin tayong diretso na lang sa pag-apply. Pindutin natin itong apply for a loan. Katulad sa akin ay itong apply for a loan na po ang pinindot ko. Dahil dadaan din naman tayo sa pag-register ng account dito. Tuloy po kayo sa bangko. Need additional cash? There is a bangko loan for you. So may dalawang type of loan ang pagpipilian natin guys kung ano ang gusto natin. Ito po bang negosyo ko loan? Or ito bang Instacash ko personal loan? So dahil wala pa naman tayong business, ito munang Instacash ko personal loan ang pipiliin natin. I-click lang natin ito and then i-click natin itong next. Mag-apply para sa iyong loan. Ilagay ang loan amount na kailangan. So i-click na natin itong box na may loan amount guys para makapili na po tayo ng amount kung magkano ang kailangan natin. So mula 2,000 pesos hanggang 10,000 pesos ang in-offer nila guys. Dahil first time pa siguro tayo,
Kaya hanggang 10,000 pesos muna ang in-offer nila. So ang pinili ko po dito guys ay itong 10,000 pesos. And then pindutin natin itong confirm. Next po ay ang ating desired term. So mula 7 days hanggang 3 months. So maiksi rin ang ating term kapag first time pa siguro tayo. So itong 3 months ang pinili ko guys, and then pindutin na natin itong confirm. Next po ay ang ating repayment frequency. So ano daw gusto nating installment guys? Weekly po ba natin babayaran? O ito bang monthly? Or ito bang bi-monthly? So ang pinili ko po dito guys ay itong monthly. And then pindutin itong confirm. Next po ay ang ating loan purpose. May pagpipilian din po tayo dito. Ang pinili ko po dito guys ay itong emergency use. At pagkatapos nating ma-fill upan lahat yan, ay i-click natin itong next. So ito na po ang loan calculation nila guys. Kapag 10,000 pesos ang ating uutangin, tapos ang loan term ay 3 months, at buwan-buwan natin babayaran, ang mababayaran natin kada buwan ay 3,838 pesos and 76 centavos. At dahil 3 months po ang pinili nating loan term, i-multiply po natin yan into 3. So ito po yung equal niya guys, 11,516 pesos and 28 centavos. So ito po ang mababayaran natin lahat guys within 3 months. At kailangan raw guys na umabot sa ganitong halaga ang ating monthly income. So nung kinumpute ko po itong interest guys ay nasa 5% po. At kung nakadecide na po tayo ay i-click na natin itong next. At ito na po ang next nating gawin guys. Kailangan na po tayong mag-register. Ilagay na po natin dito ang ating first name, middle name, last name, suffix. So optional lang po yung suffix guys. Kung may mga junior, senior, or the second, the third ang ating pangalan. Next po yung ating date of birth. And then ang ating citizenship. At pagkatapos natin ma-fill upan yan guys, ay i-click na natin itong next. And then i-click muna natin itong terms and conditions guys. Bago natin pipindutin itong may tatlong bilog dito sa gilid. Para hindi mag-pop up ito. So ito po yung terms and conditions nila guys. Pwede nating basahin yan, pwede ring hindi. Pagkatapos nating ma-open yan guys, ay click na natin itong close. And then saka na natin pipindutin itong may tatlong bilog dito sa gilid. To prove na binasa po tayo at nag-agree po tayo sa kanilang terms and condition. And then i-click natin itong next. So ngayon kailangan na po nating i-register ang ating active mobile number. Ilagay po natin dito sa box. And then i-click natin itong send OTP para ma-verify ang ating cellphone number na nilagay. At kapag naka-receive na po tayo ng OTP, dito natin sa baba ilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong may box na may nakalagay na I'm not a robot. And then lumabas po itong CAPTCHA. Select all squares with traffic lights. Susundin lang po natin yung mga hinihingi ng CAPTCHA guys. At pagkatapos nating na-checkan lahat yung mga hiningi nila, ay i-click na natin itong verify. And then, i-click na natin itong next. So, ang next po nilang hingin sa atin guys ay ang ating place of birth. Next po ay ang ating civil status. Next po ay ang ating kasarian. Hingin din po nila ang ating email address, ang ating home address, at kailangan pang i-detalye ang ating home address o kung anong street number, street or barangay, kung anong district or town, city or municipality, region, zip code, location ownership of present address, pag-aari ba natin yung tinitirhan natin guys, or nag-uupa lang po ba tayo. Next po yung ating length of stay in location. Gaano daw tayo katagal na nananirahan sa ating tinitirhan. Next po yung ating source of funds, kung saan daw galing ang ating pinagkakitaan. Next po yung ating nature of work. Next po ay ang ating account purpose. At pagkatapos nating ma-fill upan yan lahat guys, ay i-click na natin itong next. Bagong bank account sa minuto. Secure a loan in minutes. Hello! Congratulations! Ikaw ay eligible para sa loan. Please proceed with the next step. So ngayon guys, i-click na natin itong proceed. So dito na po tayo sa valid ID and selfie. So ito po yung mga valid government ID na tinatanggap nila guys. Driver's license, Philippine passport, UMID, PhilSys ID, HDMF ID, Postal ID, PRC ID at SSS ID.
So ang available sa akin dito guys ay driver's license. So i-click ko lang po yan and then i-click itong confirm. And then i-click natin itong next. At mag-pop up ito. Please make sure to scan the correct ID type. So i-click natin itong confirm. At ayan po, siguraduhin po natin na hindi blurred yung pagkakuha dahil mag-pop up po ito kapag hindi okay. So ngayon i-click na natin itong may blue na bilog. I-click natin itong retry kapag hindi pa okay ang pagkakuha. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit. At pagkatapos niyan, mag-selfie na po tayo. At kailangan wala po tayong mga suot na salamin, suot na mask, o kahit anong bagay na makatabon sa ating mukha. So, i-click na natin itong go to scan. At sundin na natin yung instructions na nakalagay dyan sa taas guys. At automatic scanning po ito guys ha. Kusa lang po itong magka-capture. And then mag-pop up ito guys. Okay ang eKYC authentication. So i-click na natin itong confirm. May nag-refer ba sa'yo? So ito po ang referral information guys. Pero optional lang po ito. Pwede natin lagyan, pwedeng hindi. Pero kung may nag-refer sa atin guys, lagay na natin dito sa referral code yung... Pero kung wala, i-click na natin itong next. So yan po, summary. Paki-review ang detalye ng account application. So re-reviewin po natin guys yung mga pinilapan natin. Baka may mga maling spelling, maling information na nilagay natin. At kapag may mga mali po tayong nailagay, or may nakalimutan po tayo, i-click na natin itong back. At kapag okay na po, i-click na natin itong next. Secure your account. So next po guys ay mag-nominate na po tayo ng ating username at password. Gagamitin natin ito guys sa pag-access ng ating account. So ito po ang ilalagay natin kapag mag-login na po tayo dito sa ating Bangko mobile app. Sa paggawa daw ng username guys ay kinakailangan ay at least 6 characters. At ang inaalaw na mga characters guys ay pwedeng alphanumeric and special characters. So ito po yung sample ng username guys. John48. At sa password naman guys ay kailangan pong mula 6 to 12 characters. At kailangan daw na kahit may isang capital letter at isang small letter. May special character at number. At hindi raw inaalaw guys yung pangalan natin or username ang gagawin nating password. Ito po ang halimbawa ng password guys. ABCD asterisk 143. At pagkatapos natin makagawa ng password guys, ay isulat natin ulit dito sa baba para ma-confirm. And then pagkatapos niyan, i-click na natin itong next. Mag-apply para sa isang loan. So pipilapan na natin ito guys para daw sa ating pag-apply ng loan. Itong ating income and work information. First po ay ang ating employment type. So itong private ang pinili ko and then click natin itong confirm. Next po yung ating nature of work. So ito pong services industry ang pinili ko. Then click confirm. Next po ay tenure with current employer. So gaano na daw po tayo katagal sa ating kasalukuyang trabaho. So months po ang count nito guys. Katulad sa akin, mag 9 years na po ako sa pinagtatrabahoan ko. So ang nilagay ko po dito ay 108 months. Next pa yung status ng ating trabaho. At dahil regular na po ako, ang pinili ko po ay permanent. And then click natin itong confirm. Next po ay verified monthly income or salary amount. So ang sweldo ko po, ang ilalagay ko monthly ay 24,000 pesos. Next po ay ang ating frequency of salary. Gaano daw kadalas ang ating sweldo. So itong bi-monthly ang pinili ko. 2 beses sa isang buwan. Next po ay pangalan daw ng ating pinagtatrabahoan. And then ang contact number po ng ating pinagtatrabahoan. Next po kung ano lang posisyon natin sa ating trabaho. Next po ang industry ng ating trabaho. At kailangan rin ilagay natin ang address ng ating pinagtatrabahoan. Employment address. Tulad po ng kung anong street or barangay. Kung anong district or town, city or province, region, at ang zip code. Pagkatapos natin ma-fill upan ito guys, ay i-click na natin itong next. Next po ay ang ating references and referral code. So ito na po yung mga emergency contacts guys. 2 contact person lang po ang kailangan nila.
At kailangan ilagay nating contact person. Dito sa una ay kailangan contact number ng ating asawa. Pwede rin ating brother or sister. Pwede raw pong contact number ng ating colleagues or kasamahan sa ating trabaho. Pwede rin daw pong contact number ng ating kaibigan o ng ating relative. At dito sa pangalawang reference guys, ay ganun pa rin po. At itong promo code dito sa pinakababa guys, ay optional lang po ito. Pwede nating lagyan, pwede rin hindi. At pagkatapos nating ma-fill upan ito guys, ay i-click na natin itong next. Please submit income information. So ito na po yung additional documents guys na i-submit natin. May pagpipilian po tayo dito. Pwedeng payslip, pwede ang ating latest income tax return, or pwede rin ang ating employment certificate with compensation detail. At kailangan nakasave na po ito sa ating phone gallery guys. At ang pinili ko po dito ay ang aking payslip. At kapag ready na po, ay i-click na natin itong select photo. And then mamili po tayo kung pipicturean pa ba natin. I-click na natin itong take photo. At kapag nakasave na po sa ating phone gallery, i-click na natin itong choose from library. And then i-click lang natin itong allow all. And then hahanapin na natin sa ating album. At kapag okay na po ang pagkakuha, i-click na natin itong next. Negative list check. Please read and check. So may mga katanungan dito guys na kailangan natin sasagutin ng yes or no lang po. Itong una, are you a director, officer, or stockholders of BPI Direct Banco, BPI or any BPR subsidiary and or affiliate? So no ang pinili ko dito guys. Itong pangalawa, are you related to a DOS o BPI Direct Banco, BPI or any BPI subsidiary and or affiliate or the Ayala Group of Companies? So no pa rin ang pinili ko dito guys. At pagkatapos nito guys, i-click na natin itong next. So ngayon guys, i-review na natin ang ating loan application. I-reviewin po natin yung mga isinulat natin guys. Kung may gusto pa po tayong papalitan, ay i-click lang natin itong back. Pero kung wala na po guys, at sure na po tayo sa mga nilagay natin, i-click na natin itong submit. Congratulations! Thank you for applying for a loan. Once approved, you will be notified for the next steps via SMS or a call from Bangko. So ito na po yung amount na in-applyan ko guys. 10,000 pesos. So ito na po ang status ng aking application guys. At ayan po, submitted na po ang aking application. Next po ay evaluation. Next po nito ay ang approval. Once approved guys, ay i-release na po ang ating loan. Pindutin na natin itong close. At ito na po yung pag-login guys. Yung ginawa nating username at password ang ilagay natin dito kapag mag-login na po tayo. So mga after 5 days guys, ay may text na po akong na-receive galing po sa bangko na disapprove daw po ang aking application. At ang advantage lang po dito guys, ay pwede po tayong mag-reapply ulit after 5 days once na naka-receive na po tayo ng result. So nung pag-apply ko ulit guys, tulad ng sinabi ko, after 5 days ay na-reject ulit ang aking application. So hindi talaga ako siniswerte dito guys. Siguro tulad ng sinabi ko, may utang pa po kasi akong personal loan sa BPI mismo. Baka na-trace po nila yun, kaya ni-reject po ang aking application dito. Kaya sa mga wala pang utang sa BPI guys, i-try nyo lang ito guys. So yun lang po. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.